Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel Ami from Japan. Kabayan Leo. This reading is for you. Tingnan natin na yung December 7 to 13, 2025. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Paki-check na lang po. General reading tayo, Leo, ha? Kunin mo lang ang sayo at itapon ang hindi naman sayo. Maaring vice versa. Energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo. Nangyayari, or mangyayari pala. Use your own intuition. Lawakan nyo ang inyong isipan. Ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Tatandaan nyo palagi na wala sa baraha ang kapalaran ng buhay, kundi nasa inyo pa rin ito. Okay? Gawin yung guide, yung mga warning na pwedeng lumabas sa baraha. Tingnan muna natin kung ano makikita natin sa iyong ano ngayon. Okay, Lena, nandito ka sa sitwasyon mo na nagkakaroon ka ng mga pag-iisip. No? May mga bagay ka na medyo parang maybe you're planning for something. Nandun ka sa point na yon, maaari may mga bagay ka na pinag-iisipan, na plano na gusto mong gawin, na gusto mong panindigan, pero may mga hakbang o decision making ka na maaaring gusto mong i-pursue, pwedeng ganun, pero hindi mo pa siya magawa-gawa sa nakikita ko dito. Medyo nagkakaroon ng mga frustration, pag-iisip at frustration sa sitwasyon mo. You want to decide sa iyong mga manifestation, nagkakaroon ng mga pagpaplano dito pero medyo nagiging mabagal yung sitwasyon na yun, o nagiging mabagal yung pagtahak na yun, o yung pagpupurso na yun sa nakikita ko dito. Hindi pa siya magaganap, or hoping hindi siya magkaroon ng delay situation sa or pwede rin na may mga dinidelay ka dito sa sitwasyon mo sa nakikita ko dito. You're waiting for something din. Iba dito, maybe you are busy. Kaya minsan nakikita ko na maaari nakakaroon ka ng depression or maybe pagod. Itong nakikita ko na may mga lungkot na nararamdaman. Medyo nalilito sa mga bagay-bagay na handuin yung iba sa inyo. You are more on focusing to a painful situations in life. You're stuck, you're trapped, and then nagkakaroon ka ng negative thought or nagkakaroon ng mga self-imprisonment sa sarili mo. Yun ang sinasabi dito. Sa nakikita ko dito, ha. Yun. Tingnan natin kung ano yung energy mo, ha. Tingnan natin energy mo this week. Tingnan muna natin to. Okay. Meron tayong 4, 30, 33, 34, 13. Aba, pare-pareho. Tamo to. 3, 13. Nalo, Okay, meron tayong Pisces, Sagittarius, Capricorn, and Cancer. Anak gumin ni. Uy, okay, there's a blessing coming. Sa nakita ko dito. May nakikita ako matanda. Hindi ko alam kung part of the family yung matanda na yun, pero may matanda dito sa nakikita ko. Na maaaring you giving your support sa nakikita ko sa iba sa inyo. Or maybe itong matandaan nito is nagkaroon siya ng there's a retirement, no? Maaring ganon. Maaring lang, or maybe this is you. And then sa nakikita ko rin sa iba sa inyo is meron ka mga bagay na gusto mong intindihin or maiintindihan mo o kinakailangan mong intindihin. No? Nagkakaroon ka ng mga ideya sa sitwasyon na yon, na maaari may mga gusto kang ibigay sa pamilya mo o sa mahal mo sa buhay o mga mahal mo sa buhay. Pero sabi dito kasi the key is in yours, no? Kung ano man yung mga thinking mo when it comes to success or maybe idea is pwede mo naman yung gawin. Kasi ikaw pa rin ang makapagdedesisyon nito. Kasi nasa sayo si key. And then also may nakikita ako na new member of the family, pwedeng
may mga buntis, mabubuntis, or manganganak. Pwedeng pet mo, pwedeng yung kaibigan mo, kapatid mo, or maybe ikaw, di ba? Na, maaring ganun. Or maybe may mga adoption situation, pwedeng ganun. Ako nakikita, there's a new beginning happening to your life. Sa iba naman sa inyo is, meron kayo mga new idea sa mga pagpa-progress ng mga bagay. Ibig sabihin, kung meron kang idea na gusto mo magkaroon ng negosyo, ganyan, o kaya idea for your work, profession, career, or any situation in life. May abundance din na parating sa'yo sa nakikita ko sa'yo dito. Meron ding may mga union ako nakikita. Iba sa inyo medyo private person, parang doon ka sa point na mas komportable ka when it comes sa bahay lang. O maybe doon yung point na sa bahay ka nagtatrabaho. Aling ganun, no? Doon yung work mo sa bahay or mas gusto mo talaga sa bahay. Yun ang nakikita ko dito. May mga union. Magigetting over mo daw yung mga worst situation sa buhay mo. Pero nasa sayo si Kiha, ibig sabihin, may mga mag-a-unlock or may mga bagay na kailangan mo nang i-let go talaga. Or kailangan mong i-change of decision making because the success is in yours. Dito sa nakikita ko sa'yo dito. Kaya kung ano man yung sitwasyon na yun, this is the time to start a new beginning into your life. Kailangan mo na din this time na manindigan, take it action to your desire. Maaaring iba sa inyo, gusto nyo bumili ng bahay, paggawa ng bahay, apartment, ganyan, nandun ka sa point. Maari, ingat ka, when it comes sa susi, baka may mga mga new na susi, or may mawalang susi, or may marireceive kang susi, mga ganyan. Tingnan natin energy mo. Energy niya this week. Mahilig kayo sa isda. Tingnan natin. Ano energy ni Leo? This week, 7 to 13 days. Energy. Okay, energy mo. Energy mo, hindi maganda. Okay, this week, medyo imbalance yung energy mo sa nakita ko. Siguro may mga sitwasyon na makakaramdam ka ng lungkot. May mga sitwasyon na magiging hard para sa'yo. Pwede rin na kasi pagod ka. Pwede nga, lalo na December kasi busy, di ba? Yan. Dahil baka sa busy ka, kaya medyo makakaramdam ka ng parang mabigat yung pakaramdam mo, ganyan. Nandun yung medyo matamlay or makakaramdam ka ng sadness, imbalance, itong energy na nakukuha ko sa'yo. Yan, may mga sitwasyon na mas pipiliin mo yung sarili mo this week. Siguro mas more ka magfocus more sa iba sa inyo sa iba sa inyo mas more ka magfocus sa iyong trabaho, sa mga gagawin mo this time. Yan. Iba dito medyo may pagka-workaholic. Maring ganon. Yun ang nakikita ko dito. And then also sa iba is makakaramdam kayo, yung energy nyo is makakaramdam kayo ng pagka-boring. Kung saang aspeto ng buhay mo yan. May mararamdaman kang boring. Siguro dahil sa kung if you are busy, then tapos maraming gawain, yan, makaramdam ka ng ng pagka-bored. And then also, ang energy na nakukuha ko sa iba, makakaramdam kayo na masakit minsan ang ulo mo, masakit yung paa mo, may mga mananakit sa'yo, ganyan. Yun ang nakikita ko dito. And then, sa iba, sana hindi. No, sana hindi. Sa iba dito, mag-isolate kayo. Yan. Kasi magmi-me time ka siguro or more on focusing to your work sa mga gagawin mo. Yan. Mas magkakaroon ka ng self-love when it comes to yourself. Ganyan. Sa iba is may mga tao na hindi kayo magkakaroon ng same page. Ganyan. Pwede hindi ka nila maintindihan o kaya magkakaroon ng conflict
or malaki man o maliit yan, ganyan. May mga hindi pagkakaisa, or mga hindi pagkakasundo, mga galit or puot, ganyan. Yun. Makakaramdam ka dito na parang, bakit ganun? Hindi nila na iintindihan yung ginagawa mo, parang paulit-ulit na lang. Alam mo yun, mga ganun. Tingnan natin ang parating kay Leo. Anong parating kay Leo this week? Huwag ka magpapadistract sa mga ganyan, Leo. Alam ko naman na you are very, very strong person. Tsaka iba dito, immune na kayo dyan. Kasi palagi naman kayong ginaganyan ng nasa paligid. Parating. Gawin yung guide to ha, i-reverse nyo. Kung gusto nyo lang naman. Kung gusto nyo na positive lang ang gusto nyo marinig, eh hindi itong channel na to ang para sa'yo. Devil. Okay, parating sa'yo. May mga tao talaga na hindi ka gusto, no? Universe, pwede explain mo sa akin to. Okay. Okay, thank you. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo. May mga bagay ka daw na iilusyonin. Yan. Parang you're thinking about something. Maaari magdi-dream ka o may mga iilusyonin ka ng mga bagay. Yun ang nakikita ko sa'yo. Parating din sa'yo is, nandito ka sa sitwasyon mo na may mga bagay na iiwasan ka. Either iiwasan mo or lalayuan mo. Or hindi mo papansinin. Yan ang nakikita ko. Maaari kung related to dito sa una nating card, pwedeng gano'n. Yun. May mga, kasi magkakaroon ka ng challenge eh. Yan. Magkakaroon ka ng mga challenge sa mga tao na gusto ka lang inisin or bisitin. Ganyan. Yan. Maaring lalayo ka doon or iwasan mo na lang yun or babaliwalain mo. Yan. Mas more ka malang mag-focus tulad dito sa sarili mo. And then, ang parating sa'yo is, may tao na gusto niya maghiganti sa'yo. Hindi ko alam why. May taong galit. Or may nararamdaman siyang sama ng loob sa'yo. Maybe ikaw ito or siya ha, pero may taong gustong maghiganti. No? Meron din ako na nakikita dito na may taong dishonest. May tao na there's a corruption. Ako nakikita, maaaring may mga pandadaya o dadayain ka, ganyan. And then iba naman is, meron kang ginawa or gagawin na hindi magiging maganda yung resulta o hindi magiging maganda yung bunga nun. Kaya kung ako sa'yo, medyo mag-ingat ka sa lahat ng desisyon mo sa buhay mo. No, mag-ingat ka para maiwasan mo to. Yan. Halimbawa, ano ba yun ate? Halimbawa, bili ka ng bili. Halimbawa lang ha, bili ka ng bili, hindi mo naisip. Kasi syempre masaya ka, diba? Gusto mo ibigay sa pamilya mo o kaya yung mga needs mo, ganyan. Hindi mo naisip na wala na palang natitira sa'yo, nagkabaon-baon ka na pala ng utang. Kahit yung maliliit na valuable things lang yan na binibili mo pag inano mo malaki, diba? Yun ang sabi dito. Example ko lang yun ha. Yun, meron daw na hindi maganda yung magiging bunga na isang sitwasyon. Pero kung sa relasyon to, ganun din, di ba? Maybe you're sacrificing with something, na bigay ka ng bigay o understand ka ng understand, pero syempre, hindi ka niya naiintindihan, ganyan, hindi niya na paparamdam sa'yo yung pinaparamdam. Example ko lang yun na, o kaya kasama sa trabaho, ganyan, binibigay mo naman yung effort and hard work mo. Pero hindi nila nakikita yon sa mga nasa paligid, may mga ganun. Yan. O kaya, handito rin yung situation na
magkakaroon ka ng disappointment. Parating din is may disappointment kang mararamdaman. O may disappointment coming sa'yo. Kaya ano na lang, medyo i-reverse mo to. No? I-reverse mo siya. Save money ha, Leo. Tingnan natin dapat mong iwasan. Dito sa sitwasyon na to, ano to eh, yung pwede ka rin na maloko, ganyan. Dayain. Ganyan. Na nakikita ko dito. Alam mo dito, merong tao na gustong bumalik na iniisip ka niya kasi andun siya sa sitwasyon na niloko ka nito eh. Niloko ka nitong tao na to. Hindi ko alam mo eh, pero gusto niyang bumalik. They still holding. Ako nakikita sa kanya, pero hindi ko alam eh kung ikaw yung lumalayo o siya yung lumalayo. Vice versa natin. Pero tingnan natin na kung love is ganon. Ano dapat niya iwasan? Pwedeng kapatid mo, pwedeng dati mong karelasyon, ganyan. May mga bagay na hindi, parang may mga bagay na hindi ano yun? May mga bagay na hindi maitama, no? Dito, sa'yo. Yan. May mga bagay na itama mo, ha? Kumbaga, kung may mga dapat itama na. Kung kinakailangan na ng magdesisyon sa mga bagay to make it things na maging okay, gawin dito. This is the time kasi na you need to start or you need to begin and take it action. Ano ang dapat iwasan nila this week? Ba? Dalawa na yung, ay tatlo na yung 8 mo. Tatlo yung 8 na lumabas sa'yo. Dapat mong iwasan. Okay, dapat mong iwasan. Ay, 8 oh, di ba? 8 na yung 8 mo. Wow. 8, tapos kanina 8, 8, 8. Ibasan ko. 888. Baka nakakita ka ng 888 o maybe you have a plate number na 4 na 8 o 3 8. Okay, dapat, hindi ko muna isabihin yung dapat iwasan ha. Sasabihin ko muna yung nakikita ko sa card. Yung nakikita ko dito, may tao na i-judge ka nila. Natural na sa'yo yun. Sabi mo, ate, ako sanay na ako dyan yan. May mga tao na gagawan kanila ng kwento na hindi totoo. May mga tao na mapangling lang, mandaraya, masungit. Magiging harsh yung salita nila sa'yo or yung pabalang, ganyan. May mga tao or may tao, ay may pupo. Diyan lang. Ano ba yan, anak? May tao na may pandaraya talaga dito. May tao, ikaw or someone, pwedeng may tao magsisinungaling or maybe ikaw magsisinungaling or nandoon din yung ano tawag dito? Magiging cold. Yan, may tao magiging cold sa'yo. Or ikaw magiging cold. May masungit. May manipulative. Ibig sabihin, sa iba dito ha, may babae. May babae na magmamanipulate sa'yo. Or halimbawa, sasabihin niya, bubwisitin ka niya. Kung siglitin ako dito si card, hindi siya maganda. Hindi. Pwedeng pambubwisit to eh. Ganyan. Ano ba yan? Bakit ganyan? Ano ba yan, Leo? Pwedeng ganon. Lalaki man siya o babae yan. Pero dito, maybe this a girl sa iba. Yan. Yun. May mga manipulative, pangloloko, may mga tao or may tao na mamatyagan ka nila. Ganyan. Yan ang nakita ko dito. Sa'yo. Okay, dapat mo iwasan. Dapat mo iwasan
dapat mong iwasan, Leo, is yung bagay na hindi mo makita kung tama na yung desisyon mo o yung ginagawa mo. Yun, ang sabi dito. Try to make it balance kasi iba dito baka na-imbalance kayo. Pag-isipan mo maigi, tama ba yung desisyon na to? Tama ba yung action ko? Tama bang imumove ko to? Ganyan. You need to be aware. Iwasan mo na hindi mo makita yung the fact ng sitwasyon. No? Yun. Kung saan aspeto ng buhay mo yan, halimbawa may nambwisit sa'yo. Ano yung fact na pinanggagalingan na naiinisa sa'yo? Diba? O halimbawa, ikaw may didesisyonan ka na gusto mong bumili nito. What is the fact nung pagbili mo na yon? Yung the fact ba na yon o meron bang natira sa yung pera or baka naman utang yon o baka naman na ang dami mo nang nagastos pero gusto mo pa rin. Yung mga bagay kasi na hindi mo na pag-iisipan ng maigi. Alam mo yon, yung mga ganon. Kailangan mo daw pag-isipan maigi. Iwasan mo is kung may mga addictions, situation ka sa buhay mo na ginagawa, hindi lang naman yung damo-damo na yan ng addiction, no? Kung ano yung mga kinahihiligan mo na wrong, no? Kasi sabi ko nga sa hindi yun na pag-iisipan, di ba? Maigi. Medyo, ano na lang, you need mo na lang na iwasan na lang yun, no? You need to walk away. Ganyan, sa mga kasi it's wasting time, tsaka hindi rin magiging maganda yung resulta if ever, ganyan. Iwasan mo yung plano ka ng plano sa sitwasyon o sa mga bagay-bagay, tas after nun, wala rin mangyayari. Ganyan. Parang uulitin mo lang uli yung dati. Ay, may nakita pala ako dito na may mangyayari daw. May magaganap o mangyayari sa buhay mo na nangyari na noon na mauulit muli ngayon. Yun pala, nakalimutan ko yung buti na lang pumasok sa isip ko. Another message yun kasi dito sa card na itong dalawang to nakita ko yun. May nangyari noon na mauulit muli ngayon. And then also, dito, iwasan mo, yung mga taong yung conflict, ganyan, yung mga tao na mapanglinlang, o ikaw manlinglang, o linglangin mo yung sarili mo, yung mga taong cheater, manloloko, mandaraya, manipulative, iwasan mo na lang yun, yun. And then, syempre, you need to getting away with something or you need to escape sa isang sitwasyon na it's not working to you anymore. Kinakailangan na yun, no? May mga bagay kasi na kailangan i-let go, may mga bagay na need to cut, ganyan. Mag-ingat ka rin daw sa pananalita mo, Leo. No? Medyo, umiwas ka lang sa mga bagay-bagay. Minsan, yung iba sa inyo, masyado ring matalas yung minsan magsalita. Alam mo yun? Siguro may mga point na hindi mo na pag-iisipan. No? Bago ka magsalita, bago ka magdesisyon, pag-isipan mo muna maigi. Makakatulong ba? Advantage and disadvantage ng bagay na yun. No? Tingnan natin ang love. Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya. Kamusta po ang love this week ni Leo? Love. Okay. Okay, when it comes sa, sabi na papaano ako sa inyo Okay, kung kayo is single, ang nakita ko dito is, meron ka makikilala. Actually, may makikilala ka. Sa bagong pagtahak ng iyong sitwasyon, meron kang makikilala na isang tao, makikilala mo siya sa either in a party or sa isang event, pwedeng sa isang surprise party, pwedeng may mga getting together kasi ako nakikita. Doon mo siya makikilala. Pwede rin sa related siya sa mga close relationship mo, pwedeng ganun. Yan. Makikilala mo siya doon, yung tao na ito.
And then also, is kung kayo is hiwalay o nagkaroon ng hiwalayan, itong tao kasi na to, they still waiting. Or maybe this is you. They still waiting and they manifesting you na gusto niya pa ng another one more chance pagdating sa'yo. No, hando siya sa point na hindi niya alam kung ano yung direksyon niya, kung kakaliwa ba siya o kakanan ba siya o didiretso sa sayo. Gusto niya ng renewal. Maaring magkakaroon kayo ng connection nitong tao na to. Maaring in this month or after a week or after a month. Parang may connection. Maaring makaka-receive ka sa kanya ng text message or there's an offering na magaganap pagdating dito no sa relasyon na to. May mag-o-offer. Ako nakita. Kasi gusto niya ng getting together. Yun. They want to start a new beginning in life or pwedeng may i-offer sa sayo o baka ayain ka niya, di ba? To go out, ganyan. Baka gusto niya ng mag-go out kayong dalawa. May ganun ako nakikita. And then, sa mga magkarelasyon naman, sa mga magkarelasyon, ang nakikita ko dito is sa magkakarelasyon, there's a love naman. There's a love. There's a caring situation happen into your life. Ang nakikita ko dito, meron din siyang sasabihin sa'yo. Siguro magkakaroon kayo ng mga celebration this time. Ganyan, maaring may mga pupuntahan kayo na celebration o may mga papag-uusapan kayo about celebration or getting together or reunion ng iyong karelasyon. Yan. Ang nakikita ko dito, may mga pag-uusapan kayo. Magkakaroon kayo ng mga plano or there's a plan to take it action or maybe nahadun sa point na may mga travel kayo, malapit man o malapit, may mga pupuntahan kayo, may mga ipaprogress kayo this time and may preparing or preparation situation ako nakikita sa inyo pagdating sa isang relasyon. Sa iba naman sa inyo, may makikilala talaga kayo ng bagong tao sa buhay mo. Yun ang nakikita ko dito. Yan, baka may mga getting together kayo. Dito. Iba dito may hinihintay eh. May paghihintay. Ako na nakita dito. Or may naghihintay. Tingnan natin ang iyong money. Meron daw kayong gagawin dito, no? Parang may gagawin kayong action or movement ng karelasyon mo. Or pwedeng in your part ito o sa part niya. Yun na nakikita ko, parang there's a plan. Halimbawa, may gagawin kang business, may gagawin kang project, may gagawin kang, you're doing something fashion, siya or ikaw, or in this relationship, parang ganun. Yun na nakikita ko. Money ni Leo. Aba, talagang anong-ano mo to energy mo. May coming home ako nakikita. Siguro merong magkakaroon ng maaaring pupunta ka uwi ka ng Pilipinas o ng bansa mo o ng probinsya o ng kalapit baryo o may darating. Maaaring ganun. Halimbawa, may darating galing ibang bansa, tapos galing probinsya, o kaya galing kalapit baryo, may pauwi, kumbaga. No? And when it comes sa money mo yan, no? When it comes sa money mo, hindi ko naman sinasabi sa'yo na wala kang achievement. Meron naman achievement kahit papaano sa nakikita ko sa'yo dito, no? Ibig sabihin, handun pa rin yung kasiyahan, syempre, there's a achievement. Maliit lang siya, pero at least, diba, there's an achievement. Parang siguro saktong-sakto, ganyan. Sa iba sa inyo, yung makakakain ka pa naman. So, ganun. Money and trabaho to Pero alam mo, dito sa sitwasyon, ang sinasabi kasi parang you have an idea. Sa iba dito, next year, magbabago yung kapalaran mo pagdating sa pera mo. Sa next year to mangyayari sa iba. Magbabago siya.
Sa iba naman sa inyo, sa money mo is, yes, may mga kasiyahan, there's a satisfaction when it comes sa money mo, may mga fortunate outcome, okay naman, may kasaganaan naman akong darating. Yun nga lang, yung iba dito is parang merong mga kailangang bayaran, no? Siguro may mga, lalo na kung gumagamit kayo ng card, ganyan, siguro may mga kailangan pang bayaran, pero hindi, sakto kasi yung nakikita ko dito eh, sakto siya. Pero by the next year, magbabago yung kapalaran mo pagdating sa pera mo. Or handun yung sitwasyon na you have an idea to pursue, ganyan. Mayroong mga may mga new beginning of journey happen next year sa'yo. Or maybe sa iba sa inyo, baka ngayon kumilos na kayo by this December. Sa iba dito, next year to mangyari. Nga sa ngayon, more on focusing ka, no? More on focusing ka this time or magpo-focus ka more this time to be stable, ganyan. May success, prosperity naman ako nakikita to achieve your goal sa nakikita ko dito. A new beginning. Diba dito mga new project, ganyan. Advice po. Pagdating dito rin, meron din makikipag-communicate sa'yo or ikaw makikipag-communicate with someone who's connected sa'yo pagdating sa pera. Pwedeng magbibigay ka or makaka-receive ka or tutulong ka or tutulungan ka. Ganyan. Pwedeng kapatid mo, pwedeng anak mo kung may anak ka or kapamilya mo. Yun ang nakikita ko sa iba. Ay, devil na naman, oh. Wala, Leo. Naku, Leo. Ayan natin, oh. Kuhanin ko para makita niyo. Para aware kayo. May nag-i-spy sa'yo, ha? May tao na ipagpipilitan niya na mali ka. May tao na masama ang pakay niya sa'yo. May tao na masasaktan ka sa kanyang mga salita. May tao na, pero you are guided eh. You guided ka. May angels na nag-guide sa'yo. Meron. Kaya ang sabi dito, hayaan mo lang sila, more ka lang mag-focus sa mga achievement mo kasi ang nakita ko dito is there's a prosperity coming and then also there's a new beautiful beginning happen to your life. They're stable and of the difficult time happen sa buhay mo, may mga magtatapos na mahihirap na sitwasyon. Happiness and joy is coming. Pero doon sa successful kasi na nangyayari o magaganap sa buhay mo, sila yung magiging blockage mo or obstacle or distractions mo. Kaya ang gawin mo dito is huwag ka magpapadistract sa kanila. Kaya ang sabi nung angels guide mo na more patient. No, more patient lang. Kalmado lang, tahimik ka lang, hayaan mo lang sa sarili mo yung kapayapaan. And then they'll give you a blessing. Yun. Pero yung mga tao na to is hindi maganda ang kanilang pakay sa'yo. Salbahe sila, no? May mga bully nga, yan. May mga ibubulihin ka. May mga masasakit na sasabihin sa'yo. Okay, when it comes sa advice. Okay, when it comes sa advice is, this is a time maraming opportunities na darating sa iyo. Parang siguro iba dito instant opportunities coming and also is, ano ba to? Pag-uusapan ka, Leo, as in. Makareceive pa daw ng text message within the 8 days, 8 weeks, 8 months, kanya. Sa iba naman sa inyo, you have a travel within the 6 or 8 months, days, or by the next year of August or June, ako nakikita. Malapit man yan o malayo, ganyan. May mga lakad. And then also, grabe talaga yung energy mo ngayon, no? May mga taong makikipag-compete sa'yo.
Yung karelasyon na iba dito, iba lingwahe. May taong gusto mag-apology sa'yo ah. Naghihintay. Ay, devil again, no? Successful ka kasi, Leo. Magsasuccess ka kasi. Leo, may gusto makipag-ayos sa'yo. Tapos, yung iba naman sa inyo, sabi dito may aayusin ka daw na papers and documents. Or kailangan mo ayusin? Yun ang nakita ko. Okay, when it comes to advice. When it comes to advice, be creative, be adventurous, jump to your passion. Kailangan sa'yo is continue ka lang sa direction to find your goal. Have a clear path, movement. Kailangan mo ng positive motion. Tandaan mo palagi, Leo. Time is gold. Huwag kang mag-waste ng oras o panahon kung saan man yan. And huwag kang ma-out of control. And then, accept all the lesson. Mas more ka din maging more on wiser and stronger this time. Ang sinasabi rin dito. And kasi dito yung point na ma-overcome mo daw yung mga obstacle mo sa buhay. Yan, moving forward. Kumbaga na doon sa point na it's time to change. Kumbaga, whatever holding you back sa nakaraan or whatever holding na there's a burden happen na nangyari sa'yo or basta you need to leaving behind. Kailangan dito is transition, ang kailangan din. Yun. Pag-isipan at pag-aralan mo daw yung mga bagay-bagay. Iba sa inyo, nasa kayo ano ba to? Networking or social media, no? Yan. Arigatou namaste, God bless.